Idil Fitr Holiday Ride, March 20, 2026. Nandito kami ngayon sa Taytay Rizal. Ito ang C6. Ito yung sa kabilang dulo at yung sa kabilang dulo naman ay sa Bikutan, Taguig. So, motor muna kami ngayon at ito yung daan na nandito sa Lakeside. Itong malaking tulay na dadaanan, nandyan yung Pasig River, yung pinakadulo ng Pasig River. Nakakonect na yan sa Laguna Divide. Maganda naman yung daan dito, malawak. Kaya lang kung sa pagka-plane ng daan, ayan, medyo ramdam mo na may parang lubak-lubak. Minsan may biglaang lubak, kaya mag-iingat kung dadaan kayo dito. Lalo na kung motor yung gamit natin. Kapag meron tayong nakakasunod na sasakyan, yung nasa unahan natin, hindi natin masyadong pansin yung madadaanan. Kaya doble ingat din tayo kapag nagmumotor. Ang mga madadaanan dito ay pagkatapos nitong Taytay Rizal ay sakop ng Pasig. Tapos sunod na yung Taguig. Yung Taguig medyo malaki siya. Ayan, ang mga sasakyan ngayon na papansin natin, medyo madalang. Kasi alam natin ngayon na ang price ng oil o ng diesel, ng gas ay napakataas na. Halos doble na yung price kumpara nung wala pang kaguluhan sa Middle East. So, apektado talaga. Hindi lang ang Middle East, lahat ng bansa ay apektado ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa Middle East. Kaya pansin natin ngayon, ayan, kukunti yung nagbibiyahe. Ayun, may mga lubak na minsan makakagulat. Kaya ingat tayo kapag nagra-rides. At lagi nating i-check din yung ating mga motorsiklo. Lalo na kung long rides yung gagawin natin. Check yung brake, yung mga ilaw, check syempre yung gauge din ng gulong, check din ang ating katawan kapag magmumotor. Kaya kapag ganyan na may mga liko na biglaang liko, syempre yung pag-iingat natin laging nandyan. Tapos yung may mga kasalubong na ganyan, lumalagpas sila ng lane, dapat talaga laging alisto tayo kapag tayo ay nagmumotor. Ayun, pansin nyo sa left side, yan yung Laguna Divide. Hindi lang makita yung tubig kasi mataas yung bakod dyan. Maganda naman yung panahon, medyo maulap. Pero minsan sumisikat yung araw kapag yung ulap ay umaalis sa takip sa araw. Kaya kapag nagmumotor ay magsuot din tayo ng mga may mahabang manggas para protection din sa ating balat. Bible verse tayo ngayon sa Romans chapter 8 verse 28. Ang sabi ng Bible, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So lahat daw po ng bagay ay gumagawang magkakalakip para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Kaya minsan meron man tayong mga karanasan na napakabigat, napakahirap. Pero sabi po ng Biblia sa atin ay lahat ng bagay gumagawang magkakalakip para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Kaya lagi tayong manalig sa Diyos, anuman yung mga sitwasyon natin, anuman mga pinagdadaanan natin. Kung nakakaranas tayo ng kawalan, ang Diyos ang ating provider.
kung may mga nakakaranas ng karamdaman, ang Diyos ang nagbibigay ng totoong kagalingan. At marami pang mga pangako ang Diyos na atin pong panghawakan sa pamamagitan ng ating pananampalataya at tamang pakikipagrelasyon sa Diyos. Atin pong mararanasan ang kanyang mga pangako. So ito po yung part na siguro po ng Taguig, yung lugar na kanina doon sa may Corbada, part yun ng Pasig. Pero ngayon ito ay part na ng Taguig. Ayan, meron dito palang speed limit, 60 yung speed limit dito. Pero may mga nagpapatakbo na minsan ay mahigit 60. Pero mas mainam na sundan lang natin yung speed limit. Para sa kabutihan din naman yan ng mga motorista. So itong nasa unahan natin na trailer truck. Ano to? Cement truck. Nagsisignal siya ng left. Kaya hindi ako umo-overtake. Pero yung iba ay nag-o-overtake. Kasi ang gagawin ng truck na to, magle-left siya kasi nagsisignal ng left. Kaya siya nandito sa pinakagilid kasi malaki yung sakop ng kanyang manibela. Mag-U-turn pala siya. Ayan. Kapag ganun, dapat magbigay tayo. Delikado yung mga nag-overtake sa kanya kasi kung nag-U-turn na siya, mahahagip yung mga nandun sa kanan. Buti na lang magaling din yung driver ng cement truck kasi hindi siya biglang lumiko na hindi clear yung nakikita niya sa kanyang re-review mirror. Pero sa mga nakakasabay dapat ng ganun, dapat magbigay kasi humihingi na siya ng yung mga nasa unahan natin, alisto din naman sila kasi hindi sila nag-overtake. Alam din naman nila siguro yung gagawin ng truck driver. Pero yung nandun sa mga kaliwang bahagi, may 4 wheels, may mga motor, siguro hindi nila pansin kasi hindi naman sila nakasunod. Pero mahirap din yung gano'n kasi kung bigla nang lumiko yung truck na yun, magkakaroon sila ng accident. So ang speed limit nga dito ay 60. Malaki na yung pinagbago dito. Dati ay marami pang ginagawang kalsada dito, pero ngayon halos lahat ay okay na. Ang pagkakaiba lang dun sa ibang mga daan, halos ano lang yata ito, semento. So wala pang asphalt sa ibabaw. Yung iba kasi pag semento, nilalagyan ng asphalt yung ibabaw. Pero may mga part na parang may asphalt din. Napakagandang magbiyahe ngayon kapag holiday. Maluwag yung daan, konti yung sasakyan. Basta sunod lang tayo sa mga traffic rules and regulations kapag tayo ay nagmomotor. So masasabi natin na kapag ganun ang ating pananaw ay safe yung ating pagra-rides. Ang ganda nung mga poste dito sa kaliwa, sa gitna at sa kanan. 3 yung mga poste dito. Yung siguro yung sa gitna, mga ilaw siguro din.
And kapagka tayo ay magra-rides din, 'wag nating kalimutan na bago tayo sumakay ng ating motor ay mag-pray tayo sa Panginoon. Ipagkatiwala ang ating travel. Ang gamit naming motor ngayon ay itong motor na Honda Beat. Ito yung service ni misis. So, ito ay po 4 years na. Maganda naman ang performance niya. Second hand namin 'tong binili at pina-change name namin. So, mula nung unang nabili namin 'to, kasi assist naming binili, upon checking, may problema pala yung drive belt niya, tapos yung clutch. So, yun yung unang napalit at saka yung dalawang gulong. Tapos sa loob ng mahigit 3 years na ay ano pang napalit dito, bearing lang sa unahang gulong, tapos yung disc brake sa unahan. Yun pa lang yung napalit. At malimit pala yung valve sa brake. Hindi ko alam bakit mabilis mapundi yung valve sa brake. Medyo naramdaman ko lang ngayon na lumalambot yung gulong sa likuran. Kaya nag-slow down kami. Kanina maganda yung takbo namin, pero ito ayan, parang caterpillar yung takbo namin ngayon. So mapapansin nyo rin siguro, ayan yung tuloy-tuloy na parang alon dito sa unahan. So malambot na yung gulong sa likuran. May sealant naman to, kaya lang ramdam talaga na iba na yung ikot ng gulong. Kaya ito, nagpapatakbo ako ngayon ng medyo mabagal na. Kasi kanina 60, halos na may maintain ko yung 60. Ngayon ay alalay na lang at pinapausod ko nga si misis sa bandang unahan. Ako umusod na ako sa pinakadulong upuan. At ayan nga, medyo malapit na rin naman kami sa dulo nitong C6 dito sa Bikutan. Kaya tiyagain ko na lang na ituloy-tuloy ko na lang to para makita nyo rin yung mula doon sa Taytay Rizal hanggang dito sa Bikutan. Ayan, kung magta-travel pala kayo, galing kayo ng south, tapos papunta kayo ng Rizal, halimbawa sa Antipolo, ito yung pinakamagandang daan. Mag-exit lang kayo ng Bikutan kung galing kayo ng SLEX. Tapos pag exit nyo ng Bikutan, tuloy-tuloy lang hanggang marating nyo na itong C6. At yung mga galing namang Rizal papunta ng south, ito yung malimit na nilang dinadaanan ngayon. So hindi na sila pupunta doon sa C5, dito na lang sa C6 yung kanilang daan. So ito na yung pinakadulo. Meron ditong traffic light sa bandang unahan. Hanggang dito na lang ang ating rides ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa ating YouTube channel. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. So ito yung traffic light sa bandang unahan na ito, at hanap na kami ng vulcanizing. So mula Taytay Rizal hanggang dito sa Bikutan Taguig, ito ang aming rides ngayong Idil Fitr, March 20, 2026. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon Diyos.